Well, handa na po ba kayo sa isa na namang kwento ng pag-ibig ngayong hapon? Magandang hapon po once again. Ako po ang inyong Kuya Larry. Welcome po para sa isa na namang kasaysayan ng pag-ibig. Ating itatampok ngayon at bibigyang buhay ang isa na namang kwento ng nakaraan. Alaala ng lumipas, tungkol sa sarili ninyong kwento ng pag-ibig na alam kong pupukaw at aantig sa puso na inyong mga damdamin. Isinulat at itiniwala po sa atin ng isang nagpakilala sa pangalang Alex ng Quezon City. Ganito niya nais na simulan ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Larry, tunay ngang nasa huli ang pagsisisi. Kahit baldi-baldi pang luha, ang ilabas mo ang bagay na nasira na ng isang pagkakamali ay mahirap nang maibalik pa sa dati. Magandang hapon, Kuya. Ako si Alex. Tubong Haro, Iloilo, pero nakatira ngayon dito sa Quezon City. Sumulat ako sa iyo para ibahagi ang kwento ng aking buhay at naway kapulutan ito ng aral ng inyong mga taga-subaybay. Sa edad kong 58 ay mag-isa lang ako sa buhay. May asawa at anak ako pero iniwan nila ako dahil sa aking bisyo. Nalulong ako noon sa sugal at may mga pagkakataong gumamit ako ng iligal na droga. Matindi ang pagkahumaling ko noon sa sugal, Kuya. Halos araw-araw ay laman ako ng mga kasino at doon ko inuubos ang perang kinikita ko sa aking pagtatrabaho bilang isang civil engineer. Ang kotseng matagal kong pinagpagurang ipundar ay nawala ng basta-basta lang nang dahil sa bisyo kong ito. Dumating din sa punto na maging ang titulo ng bahay at lupa namin ay naisanla ko para lang may maipangsugalang ako. Galit na galit noon ang aking asawang si Maricar. Magkatuwang kasi naming ipinundar ang bahay at lupa, kaya hindi niya matanggap na pati iyon ay kaya kong isuko para lang sa bisyo. Napadalas ang away naming mag-asawa, Kuya. Sa tuwing uuwi ako ng gabi-gabi, ay lagi nang nakasinghal sa akin si Maricar. At sa tuwing galit siya ay makipagpapalitan din ako ng sigaw at singhal sa kanya. Kaya nga hindi kami magkaunawaan, hindi kami magkasundo. Madalas naming pag-awayan ng bisyo at barkada ko. Sa mga barkada ko, ako ang natutong maglaro sa kasino. Noong una gusto ko lang makiin. Dahil iyon ang hiling nila. At ayokong ma-out of place. Pinipilit pa nila akong sumubok noon dahil ayaw na ayaw ko talaga. Pero di kalaunan ay na-addict na rin ako dito. Di ko napapansin na isinasali ko na mismo ang aking sarili at hindi na nila ako kailangang pilitin pa. Maging ang aking 5 taong gulang na anak noon ay naapektuhan din ng aking pagkalulong sa bisyo. Napabayaan ko ang aking anak. At madalas kapag mainit ang ulo ko dahil talo sa sugal, siya ang laging napagbubuntunan ko. Madalas ko siyang nasisigawan at napapagalitan kahit sa mga simpleng bagay. Napabayaan ko rin ang aking trabaho hanggang sa tuluyan na akong sinisante ng boss ko. Magulong-magulo ang buhay namin noon. Pero kahit nalugmok na kami, kung bakit hindi ko pa rin nabibitawan ang aking bisyo.
Kahit said na kami, ay inuuna ko pa rin ang pagsusugal. Naging dahilan kung bakit nilayasan ako ng asawa ko ay nang umabot ako sa punto na maging ang ipon naming dalawa sa bangko ay ginalaw ko na rin. Galit na galit noon si Maricar. At sa tindi ng pagkamuhin niya sa akin, ay wala na lang siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, kuya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita kong tumatangis ang asawa ko. Nag-alsa balutan noon si Maricar. Bitbit ang anak namin. Kahit ano namang gawin kong pagmamakaawa sa kanya, hindi ko napigilang umalis si Maricar. Naiwan akong mag-isa. At sa aking pag-isa, ang alak ang aking naging karamay. Sa halip na ayusin ko ang aking buhay, para sa mag-ina ko ay lalo ko pa itong sinira. Nilunod ko ang sarili ko sa alak. At hindi pa ako nakontento. Maging ang bawal na gamot ay tinikman ko na rin. Dumating ako sa punto ng buhay ko na wala na akong pakialam kung ano pa ang mangyari sa akin dahil wala naman akong pamilya. Pero isang araw nagising na lamang ako na hinahanap-hanap ko ang dalawang taong pinaka-importante sa buhay ko. Namimiss ko ang asawa ko at namimiss ko na ang makulit at malambing kong anak. Doon lang tuluyang pumasok sa isip ko na nag-iisa na lamang ako, kadiliman at nakabibinging katahimikan. Ang ngayon bumabalot sa aming tahanan na dati puno ng kulay at masasayang kwentuhan. Noon ko lang naramdaman na may kulang na at hungkag na ang aking buhay, na may parte ng pagkatao ko na kailan may hindi mabubuo hanggat hindi ko sila muling makakapiling. Hindi ko lubos maisip kung paano ko hinayaang dahil sa aking pagiging makasarili, ang pamilyang pinangarap at matagal kong iningatan, sa isang iglap ay maglalaho na lamang na parang bula. Well, ating tunghayan muli. Ipagpatuloy natin ang kabuuan ng kasaysayang padala sa atin ni Alex ng Quezon City. Inyong pakinggan sa kabuuan ang kanyang kasaysayan. Kuya Larry, 15 anyos na ang anak kong si Brian nang muli ko siyang makita mula nang umalis sila sa bahay namin noon. Binatang-binata na siya. Pero alam kong siya pa rin ang batang lalaki noon na malambing at mahilig kumanong sa akin pagdating ko galing sa trabaho. Laking pagsisisi ko, kuya, na wala ako sa mga panahong kailangan niya ng tatay. Mga panahong kailangan niya ng mapagsasabihan ng mga naranasan niya sa kanyang pagbibinata. Nanghihinayang ako ng labis dahil hindi ko nasaksihan ang ilan sa mga pinakaimportanteng bahagi ng kanyang buhay. Noong una ay nahirapan akong hanapin si Maricar. Wala kasi kaming kamag-anak dito sa Maynila. Kaya hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Patay na ang mga magulang ni Maricar na siyang tangi niyang kamag-anak. Kaya lalo akong nahirapang malaman kung nasa saan sila. Pero sa awa ng Panginoong Diyos, natuntun ko ang anak ko. Siguro kaloob na rin ng dakilang lumikha na magtagpo kaming muli para makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa kanya. Matapos ang 10 taon,
ay kita ko pa rin sa mukha ni Maricar ang galit o ang puot niya sa akin. Alam kong ayaw niya pa rin akong makita, kuya. Pero desidido akong bumawi sa kanila. Lalo na't alam kong wala pang pumapalit sa pwesto ko sa aking mag-ina. Pilit kong inaayos ang buhay ko. Unti-unting tinigilan ko ang bisyo. May mga pagkakataon na natutukso pa rin ako, pero sa tuwing naiisip ko ang lungkot na naranasan ko dahil sa bisyo, ay nagagawa kong tigilan ang sarili ko. Nagparehab ako, kuya. Gusto ko kasing sa oras na muling mag-cruise, ang landas namin ng pamilya ko ay maayos na ako. Gusto ko makita nilang nagpupursige akong makabawi sa kanila. Sa tulong naman at sa pananalig sa Panginoong Diyos ay nakayanan kong iwan ang dati kong buhay. Kinalimutan ko na ang pagsusugal at pag-inom. Unti-unti ay bumabangon ako sa pagkakalugmok. Sa ngayon, kuya, 3 taon na akong malayo sa bisyo. At 3 taon na rin akong nagpapabalik-balik sa tirahan ni na Maricar para suyuin sila. Bagaman maayos ang samahan namin ni Brian, pero may kulang pa rin. Dahil hindi pa ako napapatawad ng aking asawang si Maricar. Kulang pa rin dahil hindi ko pa rin sila kasama at mag-isa pa rin ako sa buhay. Kulang pa rin dahil hindi ko pa nabubuong muli ang aking pamilya. Hanggang ngayon, kuya, ay labis pa rin ang pagsisisi ko sa naging pagkakamali ko sa buhay. At sa tuwing binabalik-balikan ko ang nangyari dati, ay hindi ko maiwasang magalit sa sarili ko sa pagiging isang irresponsableng padre de pamilya. Kaya rin siguro, kuya, parang may kulang sa buhay ko. Ay dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko. Sana bago man lang ako pumanaw, ay mabuo kong muli ang aking pamilya. Mayakap ko muli ang aking asawa at makuha ko mula sa kanya ang kapatawaran na matagal-tagal ko nang inaasam-asam. Sana, kuya, kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Walang magandang maidudulot sa katawan at sa pamilya ang bisyo. Mag-uumpisa yan sa patikim-tikim hanggang sa hindi mo na namamalayang unti-unti nang winawasak at kinukuha ang lahat ng importanteng bagay na mayroon ka. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Kuya Larry, salamat ng marami sa pagpili mo sa aking liham at paglalaan ng oras sa pagbasa mo nito, na may lumawak pa ang iyong programa upang mas lalo ka pang makapaghatid ng ngiti at inspirasyon sa aming lahat. Muli, maraming salamat po. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Alex ng Quezon City. Well, mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay, batid kong naibigan po ninyo ang inihatid naming kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may special ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halik kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung bang natatangi ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman
ay hinding-hindi na ninyo malilimutan pa. Yung bang hinding-hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunan ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong theme song ang nais ninyo. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.